Kumusta kayong lahat? Ngayon ay itetesting natin yung aking spear gun na ginawa kasi bala ko kung ipamana itong aking spear gun na ito kasi hindi ko naman nagagamit, gumagawa lang ako, hindi ko naman nagagamit talaga ng aktwal. Ngayon may naging friend ako na parang sa tingin ko ay kailangan niya to kasi nakita ko yung sitwasyon na talagang kailangan niya siguro ng ganito. So ang ipapamana ko ay itong spear gun na ito. Hindi ko na babanggitin kung kanino ko ito ipapamana. Okay idol, itong spear gun na ito mapupunta na sa'yo. Hindi mo alam, nabibigyan kita. Ito ay surprise gift ko sa'yo kasi yung pag-entertain mo sa akin ay hindi matatawaran. Okay, so itong spear gun na ito, itong ibibigay ko sa'yo. Okay, so pwede itong magamit sa mababaw, pwede ring malalim. Pwedeng sa mga ilog o kaya sa dagat pwede rin. Okay, so bahala ka nang magdagdag ng goma kung gusto mo talaga ng medyo mahaba kasi ang design ko rito sa kanya ngayon ay hindi masyadong mahaba at saka ang goma na ito ay ang tali ay temporary lang. Nasa iyo kung gusto mong dagdagan ang haba at saka yung laki ng tali. Okay, so ito ay detachable. Diyan ikakabit ang tali. Then, pwede siya mag-release. Hindi mawawala ang bala mo. So, tignan mo maigi. Yan. Wala na yung bala natin. Wala pang goma na nakalagay. So, bibilangin natin yung haba. Ito ang kanyang tali. Ito ay Dyneema. Kaya hindi rin basta-basta ito mapuputol. Ang capacity na ito ay halos 35 kilos ang kayang buhatin na ito. So, isang dipa. Okay, dalawang dipa. Okay, so ang kanyang i-release halos 3 metro mula rito sa pinaka-tip ng ating mahigit 3 metro ito kung tutuusin ang pinaka matatarget natin. So, ito ay 50 cm lang ito na spear gun. Pero kung kaya niyang birahin ay hanggang 50 cm na merong tali ang nilagay ko. Nilagyan ko rin ito ng bungee para hindi masyado mapupwersa. Ito ang kanyang bungee. Simple lang ang ginawa kong bungee dyan. Ayan. So, naipakita ko na ito ng klase ng spear gun. Pwede mo ring palitan ng goma ito kasi ito ay hindi naman masyadong baka malitan ka kaya dinoble ko ito. Pwedeng dalawang goma na gagamitin dito. Yung isa o kaya reserva lang. Sa isa lang pwede na malakas na rin obserbahan mo na lang kung saan ka masisihan. Kung sa isa solve ka na, di okay na yung isa reserva na lang. Ngayon kung kinakailangan mong doblehin, pwede itong doblehin. Pwede mong doblehin ang goma sa bala mo. Ngayon kung sa tingin mo hindi naman masyadong kailangan, pwedeng isang goma lang. Okay, so ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano to ikinakasa. At ang kanyang trigger ay hammer type. Dito pa lang makikita mo kung kasado na maigi ang iyong bala. Pag lumagitik na yan, hindi na magbabago ng position yung ating pin sa loob. Pwera na lang kung ito ay kakalabitin. Yan, tataas yan. Okay, tinawag na hammer type yan. Okay, so tingnan mo uli ganito lang yan. Kinakailangan nakalak na maigi yan. Kinakailangan itong hammer na ito, kaya nga hammer type kinakailangan pumantay yan. Yan. Pag nakaganyan na yan, hindi nagagalaw ang mechanism sa loob. Pwera na lang pag ito ay kinalabit. Yan. So, yan ang kanyang konsepto niyan. Ngayon, pagka ulitin ko pag ito ay nakalak, yan. Kahit paalog-alogin ito, kahit pag-alog-alogin, kahit pa bumagsak yan, hindi yan aangat. Ibig sabihin, ang mechanism sa loob ay naka-fix. Ngayon, kung gagalawin natin ang pinaka-trigger, saka lang siya magkakaroon ng reaction. Yan. Okay. So, ang pinakabala niya, ganito lang ang design na ginawa ko sa bala. Yan. Merong flipper para just in case may bibirahin ka, maglalak siya. Saka ibang pagkakadesign ko na ito. Hindi ko siya binutas sa gitna para mas matibay. Kung mapapansin nyo, wala sa gitna ang pinaka-pin. Halos nasa gilid lang ang kanyang pin. Kasi kung bubutasin pa yung gitna na ito,
ay hihina na yung ating pinaka-shop o bala natin, kaya medyo wala sa gitna yan. Ayan, yan ang kanyang design. Bahala ka na rin gayahin yung design na ito. Total na, sa'yo na naman lahat ito. Din yung pinakadulo, ayan ang kanyang, ganito lang ginawa kong design. Simple lang, naglagay lang ako ng isang kabitan ng tali. Tornilyo nga lang ito eh. Para lang meron tayong paglagyan ng ating tali. Din isang shark fin. Then ito yung ating pinaka ilalagay sa trigger para hindi siya dumulas o mag-stable sa ating pinaka trigger. Okay, so po pwedeng dito rin nilagay ang pinaka-goma, pwede rin dito. Okay, so i-demo ko sa inyo kung i-demo ko sa iyo kung paano to ginagamit. Okay, so una muna ipapasok natin itong kinakala nasa loob siya ng ating pinaka-goma. Ganito ang position. Ito ang ating pinaka-shop, nasa loob siya. Kung dalawa man ang gagamitin mo, ganun din ang position. Dapat dalawa yan na nakaganyan, nasa ibabaw silang dalawa. Ayan, ito yung bala ninyo. Ayan, nasa loob siya. Then yung pinaka-flipper natin, nakaturo sa ilalim. Sa ilalim ang position nito nakaganyan. Hindi nakaganon. Kinakailangan nasa ilalim lang siya para mas stable. Then kung ilalak na natin, titignan natin maigi. Ayan. Kung ilalak na natin yan, meron niyang guide para hindi siya matanggal-tanggal. So ayan, ipapasok natin siya ron sa pinaka-guide na yon, sa may pin na yon, para hindi siya huhulagpos. Then saka natin ito pipisilin. Yan. Ibig sabihin, nakaposition na siya roon sa loob na yun. Isesentro lang natin, then pagka gumanyan na yan, ibig sabihin nakaposition na yan. Hindi na mahugot ito. Ayan. Ayan o, nakita nyo. Naka-stable na yung lugar na ito. Then ang problema na lang itong lugar na ito kasi hindi siya masyadong stable. Pwede nating ilakyan ng ating tali. Pwedeng merong tali pwedeng wala. Okay, tingnan natin kung stable siya pagka goma lang na walang nakalagay rito. Saya, ayan ang kanya position, yan. Anyway, okay rin naman eh. Pwede rin naman eh. Nasa iyo yan. Okay, so lalagyan natin ng kakasana natin yung ating line line o release line para hindi nawawala yung ating goma. Kasi minsan titira tayo dito ng medyo lampas sa ating kuan. Baka yung ating bala ay medyo mahirap makuha o malalim. So pwedeng lagyan ng tali. Pwede ring wala kung mababaw lang ang iyong bibirahin. Kung ang titirahin ay mababaw lang, makukuha ng kamay yung bala, hindi mawawala, ayos lang. Pero pag malalim na, pwede nang gamitan ng ating tali. Okay, so ganyan ang position ng tali. Ayan Yan. Okay, so isang goma lang muna ang ating gagamitin. Tingnan natin ito ngayon kung anong performance. Okay, so ibabalik natin yung isang goma para isang goma lang yung ating gagamitin. Okay, so isang goma lang ang ating gagamitin ngayon. Okay, so tignan nyo kung paano natin ito gagamitin. Okay, so kung nakalak na yan dyan, pwede na nating ikasa yung ating tali. Una, padadaanin natin dito yan. Yan sa ating pinaka-stopper dito. Tapos, dito sa ilalim.
Then dito sa ibabaw, may guide yan, ayun. Mayroon yung guide. May uka yan. Okay, so i-overlap natin siya rito. Halimbawa, andito na yung ating pinaka-pin. Ayan. So, ayan ang kanyang magiging itsura. I-overlap natin siya, tapos itututok natin sa kanyang guide. Ayan, may groove yan dito. Ilalagay mo dyan yung tali. Ayan. Tapos, diretso dito sa ilalim. Meron tayong pin dito sa ilalim, yan. Tapos, idiretso natin sa isang pin. Dito sa may pin, nakasabit sa may pin. Tapos, ibalik uli natin ng ganyan. Tapos, doon ulit sa ilalim. Balik doon sa, meron tayong pin na nilagay sa unahan, yan. Tapos, ikot ulit sa ilalim ulit ang daan. Tapos, doon ulit sa pin. Tapos balik ulit sa ating pinaka-pin sa ilalim. Then, hatakan natin maigi para magkaroon ng, para malak siya, para hindi siya maglulus. Sasabit ulit sa unahang pin. Ayan. Ito na yung ating pinaka-line ng ating shafting o tali ng ating shafting. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, stable na yung ating kwan. Stable na yung ating shafting. Nakalak na siya rito. Hindi na siya gagalaw-galaw kasi meron ako nilagay na stopper dyan ng pin. Yan. Tapos, ang pinaka-stopper naman niya rito, itong tali natin. Kaya maski anong galawin nyo, maski hindi pa siya nakakasa, stable na kagad siya. Hindi na gumagalaw yung ating bala. Okay, so saka natin ikasa yung ating goma. Dito natin ipapatama sa ating pin. Okay. So, yan ang kanyang final na setup. Pwede na itong i-testing. Okay. So, ang plano ko, magte-testing tayo ngayon. So, yun ang ating target. Ito. Yung mineral water na ito. Yun ang ating mineral water. Tapos, titira ako doon banda. Doon ako banda sa lugar na yun. Okay, so, mga less than, kasi yung isang plywood na ito, 8 feet. So, mga 8 feet ang distansya ko na ito. So, titignan natin maigi kung makakatama tayo ng ganong kalayo. Anyway, pagka mamana naman, hindi naman tayo basta-basta bibira ng malayo eh. Iba nga, tutukan lang, isang dangkal lang ginagawa bago mag-release ng pana eh. Okay, so for the meantime, testingin natin kung makakatama tayo roon doon sa mineral water na ito. Yan. Kung tatama tayo roon sa mga 8 feet or more than mga 2 meters, mahigit 2 meters o 3 meters, kulang-kulang 3 meters ang layo. Pero ulitin ko, pagka namamaril naman ng ng mga namamana naman sa mga isda eh, mahaba na nga isang dipan layo eh. Iba nga tutukan bago bitawan ng ang pinakabala eh. Okay, so for the meantime, testingin natin ng kumbaga sa parang haba na rin daw, parang long range na rin yan sa mga talaga namamana. Kasi kung namamana sa mga ilog, halos tutukan talaga bago bitawan ito. Halos mga wala ng kalahati, hindi pa bago sila mag-release. Okay, so testingin natin ang capacity nito or performance nito. Isang goma muna ang ating gagamitin. Okay, so ang target, yung mineral water na yon. Okay, so tignan natin.
Ayun. Bullseye. Okay, so na-bullseye natin yung ating target. So ito yung ating tali. So ito yung ating tali. Hindi na masyadong makita, ba't dilim kasi. So yan ang ating target. Okay, so po pwede rin ito ang kanyang tama. Tumagos sa ating kwan. Yan, tama niya. So itong tama ng ating pinaka target. Okay, so isa pang trial. Okay, so sa isang goma lang okay na eh, malakas na eh. Kayang-kaya ng bumira ng ganun kalayo at saka tagusan, naka-bound pa sa ating pinaka-plywood. Okay, so this time, isang trial pa uli. Kakasauli natin. The same target. Okay, so ulitin natin ang procedure ng pagkakasaha. Okay, so naka-release muna yung ating goma. Release ang goma, ayan. Ang ating tali, ganun din, naka-release din. Ayan ang ating, hindi lang makita ang ating tali. Ayan, may tali yan. So, dadahan-dahanin natin. Ipapasok muna natin siya dyan. Nasa ibabaw ang ating pinakagoma. Tapos, ilalak natin yung ating, isisip natin yung ating pinaka-shafting. Ilalak natin doon. Yan. Ayan, stable na yan. Hindi naman bubunod yan. Ayan o. Kahit pa galaw-galawin yan. Okay, pagka nailak na natin dito sa ating pinaka-trigger, dito naman tayo mag-concentrate sa ating unahan na part. Okay, so hatakin natin yung ating tali. Pwedeng ka pala ng tali. Pwedeng ganito lang kanipis kasi matibay naman ito eh. Dynama naman kasi ito eh. Okay, so ilalak natin sa ating pinaka-pin. Tapos i-overlap natin sa ating pinakabala. Yan, ito. Para siyang magsisilbing holder ng ating pinaka-shafting para hindi siya aalog-alog. Tapos may groove yan dyan. Yan. Tapos idiretso natin sa ating pin sa ilalim ng sa side ng ating pinaka-body ng ating spear gun. May pin provide ako dyan na pin. Yan. Yan ang sabitan natin. Tapos, hawakan yung doon. Isabit sa ating sharp pin. Then, balik uli sa ilalim. Yan. Then, balik uli dito. Meron ako nilagay dyan na pin para dyan natin isasabit ang ating pinakagoma. Then, balik uli. Tapos, sharp pin uli. Balik uli sa ilalim. Then, maglalak na tayo. Dito na nagtatapos yung huling ikot. Yan. Yan ang kanyang final setup. Pwedeng kapalan itong tali na ito. Ang ginamit ko lang kasi manipis lang. Pero matibay ito. Hindi na mawawala yan basta-basta. Hindi basta-basta mapuputol yan. Then, saka na natin ilak ang ating pinakagoma. So, gaya ng sabi ko sa inyo, madali itong palitan. Gawa ng, naipakita ko na noon, easy release lang ito yan. Madali tanggalin ng goma, madali palitan. Okay, so ilak na natin. I mean, ikasa na natin yung pinakagoma. Okay, yan ang kanyang pinaka-final setup. Ito ang kanyang bungee. Bali, ilang ikot din tayo. Bali, dalawang ikot na full ng ikot ang ating kuwan. Kaya ang haba nito,
Mahigit at 3 metro. Okay, so tatargetin ulit natin yung mineral water na yun. Yan, hindi lang masyado makita yung camera eh. Hindi lang masyado makita sa camera. Doon ako po peso sa dulo. Tingnan na lang natin kung tatamaan natin itong ano na ito. Itong mineral water na ito. Ito ang ating tatargetin. Ang tatargetin ko yung kulay puti na ito. Yung puting part na ito. Dito ako magpapatama. Titignan ko kung tatama. Okay. So, tinamaan natin yung puting part na yon. Tinamaan natin yung puting parte. Yun. Okay. Malakas din ito. Pwede na isang goma lang. Siya nga pala ito ay ano ito. Safe ito. Kasi ito yung mga white charcoal ito. Sobrang tigas na ito. Maski martilyoin ninyo to. Kaya magandang pang ano ito. Ito ang ginagamit ko na pang practice. Ngayon pagka dumaplis man, may plywood naman ako doon. Okay, so butas yung ating portion na yan. No? Yun ang target natin kanina. Napipilang kasi wala na itong tubig.